Yun no, dineliver na boys and girls yung Outlander natin sa wakas after 2 weeks and 1 day. 15 days. Hindi na ako punta sa Manitoba. Hindi na ako punta sa Winnipeg kasi sabi nila may option naman doon na pwedeng free delivery. Kaya ngayon, labasin na natin. Tara. Okay, no check engine light. Tinesting ko na, iniikot ko na boys and girls. So far, syempre medyo madumi yung sasakyan, hindi na nila nilinis kasi binyahe nila, no? Pero wala na yung check engine. Yung yellow light na yan, sa tire pressure yan kasi hindi siya naka-automatic. Wala siya nung gauge or nag-reading nung tire pressure kaya umiilaw siya. Pero yung check engine lights wala, yung power nandun, very good. Pirma na tayo ngayon doon, nag-aantay yung taga-Vicar. So, ayan boys and girls, no? Ito na yung pinaka-report kung ano yung nangyari dun sa sasakyan natin. At andyan din na yung mga problema na lumabas. Tapos may iba pang explanation dito. Ayan, nakakuha rin tayo ng safety. So, pina-safety na natin sa kanila for free. Kasi ni-request ko baka pwede ka ako isama na nila since sila rin sa kanila o rin naman papa-safety. Binigay na lang nila for free kasi natagalan talaga yung sasakyan. Kaya maraming salamat sa Vicar Mitsubishi. Ayan po, sa mga nangangailangan po ng sasakyan. Kontakin nyo po sila, mababait po yung mga staff dyan. At lalo na yung mga mechanic, mga kababayan natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun, no? What's up boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Pag-igib tayo tubig. Hindi pa ako nakapag-vlog. Teka lang daw.
So yun nga, kumato kasi si Kati, may papabili pala siya. Punta ako ng co-op, paparefill ko to. Tapos hindi pa ako nakapag-vlog simula na nag-car wash ako, tsaka yung nakuha natin doon sa sakyan na to. Kasi nagparehistro na ako at meron na tayong Manitoba license plate. Yan, hindi ko pala nakakabit kasi nga nung isang araw yun. Tapos kahapon hindi ko siya naasikaso kasi may pasok ako. Ayan, bumili na rin tayo ng mga wines para sa store natin yan. Napakadami yan, hindi po akin yan, boys and girls. At napakaganda ng kita mo yan, oh, ng mga puno, parang winter sonata, oh. Ayan, oh, ganyan siya, oh. Oh, wow. Ayan, alam mo, napakaganda talaga. Nagaganda na ako, gusto ko lang pakita sa inyo, boys and girls, no? May nakausap ako na kaya daw nagkaaga nito yung mga puno na nandito kasi sa humidity or yung fog. Hindi naman siya umuulan kasi 'di ba ang weather ngayon ay -2, -5 ganyan. So usually mas nagkakaroon daw siya ng fog. At pag nagfa-fog siya, syempre may tubig ang fog, 'di ba? So dumidikit siya ngayon diyan sa mga puno. Ayan, dumidikit siya sa mga puno at natutuyo, nagiging nagpo-frozen siya kasi still yung weather negative pa rin, pero hindi naman siya ganun katindi. So kaya po siya nagkakaroon ng ganyan. Ganda. Ayan, oh. Ayan. Yung boys and girls, dito ako sa store, pero ito yung mini office, pero hindi naman siya office talaga. Talagyan lang ng mga damit na, ng mga gamit namin. Ayan, papaliwanag ko sa inyo, boys and girls, no? Ba't ba mahina boses ko? Mag-isa lang ako dito sa tindahan. Anyway, ayan, may lisensya na tayo, or may plaka na tayo. Manitoba, 2 po yan. Kakabit natin to, no? So, yun nga, papasalamat ako sa Mitsubishi V-Car kasi may safety na siya nakasama. Ayan, boys and girls, hindi mo mapaparehistro dito sa Manitoba ang sasakyan pagka walang safety or hindi siya nasa-safety. Sa Alberta, ganun din, pero pagka modelo yung sasakyan mo, usually hindi na nila hinahanapan. So sa case ko, kahit 2024 siya, hinanapan pa rin siya, no? Ang tanong, magkano? Eto masakit. Sa Alberta, may mga option ka ng insurance or car insurances. So, pwede kang mag-fishing ng mga mura. Halimbawa, sa case ko, the co-operators yung aking insurance sa Alberta, which is sakto sa budget ko. Kaya ko sa budget ko. Kasi yung ibang mga insurances, medyo matataas. Ang binabayaran ko noon ay 255 sa co-operators. Per month. Per month po yun. So ngayon dito pala sa Manitoba, ang rehistro ng sasakyan ay sa registry ay doon din po pala ang insurance. So iisa lang yung insurance nila, company, doon sa registry mismo. So wala kang option kundi mamili ka lang doon sa variant na pwede mong kuhanin or ipa-insured. Hindi ko lang na-picture kasi bawal nga, no, doon sa ano na yun. Pero imbis na sa darating na 2 months, mas mahal siya ng $30, which mean $280 po yung babayaran ko per month. At since nung isang araw po ako na parehistro, and tinataon pala nila ng every 21st, kung di ako nag-aamali, sa birthday mo, yung bayad ng insurance. So, per month, halimbawa, ang birthday ko ay December 21. So, every 21 of the month, ako magbabayad. Pero dahil wala pang 21, February, February 10 pa lang, so, no isang araw, bali 9. So, February 9 na 2 buwan ako magbabayad ng February, March, tapos darating ng April, kasi April purchase ko yung sasakyan, doon 2023 of April ko nabili yung sasakyan.
babaguhin nila yon, babalik sila ng 2021, ganon. Sana malinaw yung explanation ko, no? Para pati ako naguluhan eh. Tapos, um, yon, ang isang maganda rito, ang mura lang ng rehistro. $10 lang, boys and girls. Ayan. $10. Ayan. $10. And nasa sasakyan po yung rehistro, maganda rin. Kasi sa Alberta, nakaganto po siya. So dito, kasi dito, sa Alberta itutupi mo, di ba? Dun sa maliit na blue case. Dito, parang laminated siya na, alam mo yung sinusuksok yung parang sa loto. So ganun siya, so malinaw siya. Magkasama na yung, since isa nga sila, insurance at saka yung rehistro, magkadugtong yung kanyang papel. So tutupi mo lang na ganun, pasok mo sa nasa sasakyan kasi hindi ko na-sample eh. Papakita sa inyo. Ano pa ba itong mga pinirmahan ko rito? Marami kasing papel eh. Oops, teka lang ha. Mali yata ako, boys and girls. Sorry. Mali. So nakita ko na. Yun. So, ito po yun. $10. Ayan. Sorry, my bad. Hindi ko na ikakat yun pagkakamali ko na yun. Yung $10 po kasi nagpapalit ako ng, kasi na ano na po yung papel ko na extend na. So sa next vlog ko i-explain yun. So ngayon nagpapalit ako kasi ang lisensya ko nung nagpa-renew ako nung katapos ng birthday ko hanggang February 13 lang sa darating na 13. So ngayon po nagpapalit na ako at na-extend ulit siya for another year kung kailan ako nagpa-extend. So nagbayad ako ng additional $10 para sa lisensya. Doon pala yun, hindi pala siya sa plaka. Hanapin ko kung magkano yung sa plaka. Pero nakita ko rin dito, yung aking binayaran siya, insurance. Yan. So, 287 siya. Mas mahal. Wala akong choice eh. Yung nga sabi ko sa inyo, hindi ka pwedeng mamili. Pero ang differential lang kasi dun sa normal na pinakamababang insurance, which is 1 million coverage. Tapos, ano pa ba yun? Tatlo yun yung option eh. Maraming option pero tatlo yung pinaliwanag sa akin na diferensya niya. Ang diferensya lang niya is parang less than $50 a year. So kinuha ko ng pinaka-maximum which is 5 million yung coverage. Damage po yun. Halimbawa, wag naman sana naka-aksidente po ako. So 5 million tapos libre yung windshield ko. Wag din naman sana magkaroon ng chip or mabasag. Free po yun, ano? Kasi abala na naman yun. Halimbawa, may ninakawan sa sakyan mo, pinasag yung salamin. Same as parang windshield, nabasag, libre din yun. So, kinuha ko yung pinaka-maximum, which is $50 lang yung diferensya niya sa isang taon. Yun. Parang reporting to, boys and girls, no? Talaga. Dahil gusto ko lang ma-update kayo, no? Dun sa kung ano nangyari na. At pasensya na, late na yung upload ko. Nagkasakit po kasi ako. Yan, balik tayo ngayon sa Mitsubishi. Again, shoutout ulit kina Kuya Travel. Yan po. At sa mga namumuno ng mga dyan sa Vicar. Mahalaga po talaga yung safety. And ito po yung mga nagastos ko doon. Wala akong ginastos. Ito po yung dapat na babayaran ko. Kaso nga lang, insured siya. Kaya free of charge. Ito po lahat yung nangyari or ginawa nila. Siyempre, hindi ko alam kung anong mga parts yan, pero nilista naman nila for the record. So, ayan po. Lahat ngayon ay all working. Pero ngayon, nagka-trauma ako na pag i-start ko siya, remote start ko sa umaga, parang baka hindi gumana. Pero gumagana naman siya, thank you Lord. Pero hindi pa sa Manitoba ulit nagne-negative 30. So, hintayin natin mag-negative 30. Update ko kayo. Pero sana wag naman sana na bumalik. Ayun po ang update sa sasakyan ni Randy Boy. Maraming salamat sa panonood at okay na po ang ating
Mitsubishi Outlander at hindi na po ako maghahanap ng ibang sasakyan. Siyempre, yung mga previous na paghahanap natin, ganun yata talaga yun eh, no? Hanggat di mo hawak yung sasakyan mo, hindi ka komportable, na parang gusto mong maghanap ng papalitan kasi nag-iisip ka na baka lalong nasira or whatsoever kasi ang tagal nila ibalik. Pero hindi po. Ngayon, nahawakan ko, napatakbo ko na, sinagad ko. Maganda, andun pa rin yung power. Actually, naniniwala ako na parang mas nagka-power o dahil ginagamit ko ng matagal yung Eclipse, which is mas maliit kaysa dito sa Outlander. Nung inapakan ko yung Outlander, parang sibat agad, no? Ginamit ko rin yung manual shifter. So, tinesting ko lahat, okay naman. Yan. Maraming salamat. Ingat kayo lagi, boys and girls. Bye. God bless.